Magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon mga kababayan sa isang diversion road sa Santa Maria, Bulacan. Itong diversion road ito mga kababayan, ito yung proyekto pa to ni dating President Duterte mga kababayan. Nga sa ngayon ay napakinabangan ng mga Pilipino, napakinabangan ng mga mamamayan dito sa Bulacan area. Kasi itong kasada na to mga kababayan, mula to sa from Katmon, pagpapunta kang Metro Manila o kaya papunta doon sa NLEX mga kababayan, hindi ka nadadaan sa bayan ng Santa Maria. Shortcut na ito, hindi ka nadadaan sa bayan ng Santa Maria para makaiwas sa traffic. Kasi napaka-traffic na mga kababayan doon sa bayan ng Santa Maria. Pero mo ito mga sasakyan nga dumadaan dito, kung ito'y dadaan pa sa bayan ng Santa Maria, di malaki rin ang maidulot nito sa traffic. Kaya ito, maganda rin ang nagawa ng ating dating President Duterte mga kababayan. Dapat kinabangan talaga to ng Ayan mga kababayan, yun yung may tulay na yun. Palabas yan, papuntang Philippine Arena, papuntang NLEX, pagpapunta kang Manila. Hindi ka na dadaan doon sa Santa Maria, hindi ka na maipit sa traffic sa Santa Maria. Kaya ito ay napakalaking bagay mga kababayan. Dito talaga natin makikita kung ano ang pakinabang sa nagdaang presidente nga ngayon ay kasalukuyang sinisira ng mga congressman. Sinisiraan nila ang dating President Duterte, samantalang malaki ang pagbabago sa bansang Pilipinas nang dahil sa dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Itong mga sasakyan na to mga kababayan, yung volume ng sasakyan dito, kung dadaan pa to ng bayan ng Santa Maria, de malaking maidudulot ito sa traffic. Pero dahil dito sa diversion road na ito, makakaiwas na sa traffic at kahit pa paano, bawas traffic na rin ito mga kababayan. Ngunit ang masaklap, yung ibang proyekto ng ating dating presidente ay hindi na pinupunduhan ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Nakatiwangwang na ang ibang proyekto ng dating presidente. Ito ang masaklap nga mga kababayan. Yung mga hindi pa natapos sa mga kalsada, marami itong mga kababayan, wala nang budget, hindi pinupunduhan sa administrasyong Marcos. Kaya ang mangyayari yan, magkatiwangwang yung mga proyekto ng dating Pangulong PRRD. Kaya ang magsuffer niyan mga kababayan ay ang mga taong bayan. Tingnan mo itong ginagawa ni Pero ito natapos to mga kababayan, itong naabutan na to sa administrasyong Marcos. Kasi kailan lang ito natapos. Pero pa to kay PRRD. Yung bandang ibaba na yan, yung tulay na yan, panahon pa yan ng PRRD. Ito continuous to hanggang sa barangay Katmon mga kababayan, dito sa Bulacan area. Malaking bagay ito para sa mga mamamayang Pilipino. Tulad yung mga sasakyan na yan. Pag umaga dito talagang bising-busy pag oras ng pasukan. Ngayon medyo laylo na, hindi kasi nakapasok na yung mga natin. Di ba mga kababayan? Isa lang to sa patunay ng mga Duterte may malasakit para sa bayan. Pero sa administrasyong Marcos mga kababayan, wala pa siyang maipapakita maliban doon sa sinasabi nila flood control project na gumagastos ng 1.2 billion araw-araw. Pero wala tayong makikita flood control. Katunayan yan, may nagdaang dalawang bagyo. Lubog ang Metro Manila. Lubog ang banda Rizal province mga kababayan. Maraming lugar nga noong bagyong Onggoy hindi binabaha, pero sa ngayon ay inabot na ng tubig baha. Ganito ang mga kababayan, ang mga nagagawa ng panahong administrasyong Duterte. Siya naman ang pilit na kinukontra ng ating mga
bulaang mga politiko, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mga congressman ngayon. Walang ibang ginawa kundi ang siraan si Pangulong Marcos, mga kababayan. Pangulong Duterte ay so yun yung mga kababayan, yung na yan, diretso yan, papuntang Katmon. Palabas ng Katmon, yung iba, saan-saan lugar pa. Pag pupunta ko sa direksyon na yon, padaan ng Katmon, papuntang Sampol o Bulacan, papuntang sa Pangkalay, pwede ka nang hindi dadaan doon sa bayan ng Santa Maria at makaiwas ka sa traffic. Dito na dumaan sa diversion road. Ang sarili kong termino to, kababayan, itong diversion road. Hindi ko alam kung anong pangalan ng kasada nito. Ito mga kababayan, tatak Duterte to. Pero hindi ko inaangkin ni Duterte. Ito yung isa lang to sa mga proyekto ang iniwan dating President Rodrigo Roa Duterte na ang sinasabi lang mamamatay tao daw. Pero hindi naman talaga maipagkaila. Ang daming nagagawa sa bayan yung na yun. Diba? Isa lang to sa patunay. Ang mga Duterte ay may malasakit talaga. Tunay na malasakit para sa bayan. Dati mga kababayan, hindi to dito kasi nung wala pang kasada, to, bukid, tabing ilog. Pero dinidevelop ng dating administrasyong Duterte. Lahat, maraming proyekto si Duterte, mga kababayan, sa build project niya. Panahon ng pandemic pa yun, pero tuloy-tuloy ang build project. Ngunit itong kasalukuyang administrasyon, mga kababayan, ay wala nang pundo, hindi na pinupunduhan ng administrasyon Marcos ang mga proyekto na naiwan ni dating President Duterte. Dapat yun, ang makinabang ay mga taong bayan. Kaya lang masyadong nakatutok ngayon itong administrasyon natin sa kanilang political agenda. Ang kanila talagang hangarin na masira nila ang mga Duterte. Pero paano nila masira? Habang may dumadaan dito sa kalsada na to, naalala ang dating Pangulong Duterte kasi siya ang nagkano nito Kung dahil sa kanya, hindi magkaroon ng kaginhawaan ang ibang mga bumabiyahe papuntang Manila, papuntang inlet, mga kababayan. Masyado ng traffic ang bayan ng Santa Maria, madalas oras traffic. Kaya pag lumuwas ka ng Manila, aabutin ka ng ilang oras. Pero sa ngayon, mabilis na ang biyahe, yung mga hindi pa nakapunta ng Santa Maria, medyo malaki talaga ang bawas sa biyahe, sa traffic doon sa bayan ng Santa Maria. Nang dahil dito sa diversion road na to, ginagawa ni PRRT. Ito mga sasakyan na to, ayan, kung dadaan mo sa Santa Maria, ang laking maidulong sa traffic, dagdag traffic to. At saka kung magmamadali ka, sa ngayon, maginhawan ang biyahe pagpalabas ka ng inlet papuntang Manila o papuntang Pampanga, pwede ka na dito dumaan kung nanggagaling ka sa Katmon. Tagos ito ng Philippine Arena, kababayan. Ito yung ito yung kagandahan sa mga leader na may malasakit sa bayan katulad ng mga Duterte. Kaya ngayon mga kaibigan, pilit talaga lang sinisira si Sara Duterte kasi alam nila pag isang Duterte muli ang makaupo, hindi na sila talaga makapangkurakot sa pira ng bayan kasi alam naman natin mga Duterte against talaga yun sa korupsyon. Sa ngayon pa nga lang, tingnan mo yung mga isyo patungkol sa dating undersecretary ng DepEd, na sinasabi sangkot sa katiwalian si Vice President Sara Duterte. Samantala, yung sinasabi niya, hindi kaya mapatunayan. Walang supporting evidence, wala siyang papel na magpatunay na si Sara Duterte ay nasangkot sa katiwalian. Samantalang siya pala
Sangko sa pang-i-scam nung siya'y nasa DepEd pa lang. Ulitin ko mga kababayan, sa sunod nga eleksyon, iwasan na natin itong mga politiko nga ang hangad lang kundi mangungurakot sa bayan. Iboto na natin ang mga senador nga may malasakit sa bayan. Ngayong mga ina-appoint ni Duterte, mga kababayan, edit doon na tayo. Pero yung mga sa administrasyon, wala rin tayong maasahan dyan. At maraming salamat sa inyong lahat. At magandang umaga. Biker Adventure YouTube channel. Paki-subscribe na lang mga kaibigan. At paki-like na rin dito sa aking munting YouTube channel. At mga kaibigan, kung sakasakaling mapadaan kayo sa aking mga video sa YouTube, may pakiusap lang mga kaibigan, wag lang i-skip ang ad. Kung baka pwede, hayaan nyo lang yung mga ads. Kasi kailangan yan, dyan nabubuhay ang mga vlogger, mga kababayan, lalo na yung mga maliit na vlogger katulad ko, nagsisimula pa lang. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga.